Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jig Pomperada from Bacolod City, Negros Occidental, Philippines. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang posibleng pagbigay ng posisyon, ng ibang posisyon kay General Torre after nag-leave po siya sa kanyang posisyon bilang PNP Chief ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Ayon po sa balita dito by sa News 5, Torre is being considered another position, DILG. August 26, 2025, President Bongbong Marcos may have other plans for Police General Nicolas Torre III, said Interior Secretary John Vic Rimulya. According to Rimulya, the President may keep Torre in government after he was relieved as Chief of the Philippine National Police or PNP. The President is considering him for another position in government. We will know soon if General Torre will accept, said Rimulya in a press conference on Tuesday. Rimulya also said earlier that Torre has the option of retiring following his relief from the PNP. On the question of Torre's four-star rank, Rimulya said he would leave it to the National Police Commission to address the issue. Alam nyo guys, no? Sa almost 3 months to or 84 days na naging PNP chief si General Torre, marami na rin siyang nagawang maganda, no, sa PNP. Isa na po dito ang paghuli kay Kibuloy, Pastor Kibuloy, na very elusive, umaharap sa patong-patong ng mga kaso, sa pag-imbestigar sa mga missing sa Bungero. Well, sa ngayon parang patay ng issue ng missing sa Bungero kasi nababalita na ang mga kamag-anak ay nabiyaran daw ng milyon-milyon. Alice Go, kay Tatay Digong, hinuli at pinadala sa dahig at iba pang mga bagay. Itong tao na to, na-consider ko rin na isa sa pinakamagaling na naging PNP chief. Amakin mo, challenge siya ni Baste at nakita niya malaking opportunity para magpa-fundraising, no, sa mga nabiktima ng nasalantang bagyo. Take note guys, nag-training po siya at hindi siya nag-back out. Si Baste lumayas, nagtago sa Singapore. At nakalikom po ang ating mahal na PNP chief during that time, General Nicolas Torre III, nang humigit kumulang or sobra pa nga ng 20 million pesos at ibinahagi sa DSWD at sa mga mamihirap doon sa Maynila. Nagbigay sila ng mga canned goods, bigas at ano-ano pa. This kind of leader na kailangan ng ating bayan. Hindi po siya pabaya, umiisip siya. Actually, isa po siyang registered electronics engineer, si General Torre. Matalino to, hindi po ito bobo, katulad ng iba na iniisip. I'm not defending General Torre at all costs, pero nakikita ko lang ang mga merits na kanyang ginawa bilang pulis, bilang opisyal ng pulis. So, wag naman nating husgahan ang tao kasi hindi din natin siya kilala personally at may nagawa din siya during that time naging PNP chief siya. Sana po ay mabigyan po siya ng pagkakataon na makapaglingkod pa rin sa ating bayan at believe po ako na mabigyan po ito ng magandang pwesto at makatulong pa sa ating bansa, no? Ito may mga netizen tayo. Torre will be assigned at the Malacanang to serve as attack dog. All he does is to bark. Based on my opinion, General Torre will most likely to be given another important role in government, probably an agency like the ILG, Napolcom, or even presidential advisor. He may no longer be in frontline command, but the fact that the president will still values his leadership and experience only proves that his career is far from over. Agree ako dyan. I will give more respect to General Torre if ever offered a different government position and decline it to prevent his good moral integrity for good governance. He's done nothing wrong to be treated like him. Shit like that. Best actor of this administration. Hindi naman artista si General Torre. Yun lang po guys. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Mahal ko kayo. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jake Pomperada from Bacolod City, Philippines. I love you all.
Keep safe everyone. Thank you Lord for everything and sa inyo mga subscribers ko at viewers ng aking channel. Maraming salamat po guys. Kung wala kayo, wala din ang channel kong ito.